Ito ang bundok ng Cebu noon. Ngayon, ito na siya. Worst flash flood in Cebu history. Yan ang sabi mismo ng governor ng Cebu. Sa mga nagkalat na larawan, parang nasa disaster movie ang probinsya. Patong-patong ang mga inanod na sasakyan. 66 ang patay, 26 ang nawawala at mahigit sa 706,000 na tao ang apektado. Pero teka, bagyo lang ba talaga ang dahilan o kagagawan din to ng mga tao? Ito ang mga itinuturong dahilan ngayon kung bakit nangyari ang pinakamalalang pagbaha sa kasaysayan ng Cebu. Una, andyan daw ang overdevelopment sa bundok, the Monterasas the Rice issue, isang condo project sa mountainside ng Cebu. Una, ilang hectares ng mga puno ang pinuputol para maipatayo ang mga condos. Pangalawa, kaya daw bang pantayan ng concrete at irrigation system ang kakayahan ng mga ugat ng mga puno na sumipsip ng ulan? Ang pangatlong tanong niya, may environmental impact assessment ba silang maipakita? Marami na kasing residente ang nagrereklamo na bago daw itinayo ang Monterasas, hindi pa sila binabaha noon. Pero pagkatapos nito, biglang nagkaroon na ng flash flood sa Guadalupe Heights. Ang dating matabang bundok, naging sementadong slide ng tubig daw. Reason number 2, andyan ang quarrying at dolomite mining. Kung iisipin mo, ang kabundukan ng Cebu ay mayaman sa granite at dolomite. Pero ngayon, para na itong keso na puro butas dahil sa quarry. Sa Cebu din kinuha ang dolomite na ginamit sa infamous Dolomite Beach sa Manila Bay. Ayon sa mga eksperto, ang kapalit daw nito ay pagkasira ng kabundukan sa Cebu. Number 3, an effective and questionable flood control project. May baha kahit bilyones na ang ginastos para labanan ang pagbaha. Ayon sa KMP, may mahigit na 25.5 billion pesos na flood control budget para sa Cebu mula noong 2022 hanggang 2025. Reason number 4, nature's payback plus climate change. Sabi ng Pag-asa, ang ulan ni Tino ay katumbas ng isang buwan at kalahati ng ulan sa isang araw lang. Kung sira na ang watershed at barado pa ang drainage, matik yan. Instant swimming pool ang buong lungsod.